Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Cebu. Ito po ang kwento. Taong 1999. Ayon sa matalik kong kaibigan na si Jonard, pinakaayaw ng mga aswang ang pinagkakatuwaan sila. O di kay yung ginagaya ang kanilang huni. May posibilidad kasing abangan ang kung sino mang manloko o gawing katatawanan ang presensya ng mga aswang sa gabi. Partikular na ang isang dayo na basta na lang dumating sa aming lugar na walang matinong pagkakakinanlan. Ang alam ko lang, nagtitinda siya ng sigarilyo at balot na inilalako niya sa gabi. Kahit siya ay dayo, inakilala ko ang lalaki sa pangalang si Mang Ernesto. Palagi siyang nasa kalsada, simula hapon hanggang sa maghahating gabi na. Nakikita ko siya kapag pinipili kong maglakad pa uwi. Isa kasi akong tindero sa kalapit na ukay-ukay. Ang oras ng aking duty ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At tuwing hapon, yun ang normal na oras ng pagiging abala ng mga kalsada o tinatawag na rush hour. Madalas akong humihinto kapag nakakasalubong ko siya sa daanan. Mahilig kasi ako sa balot at bumibili na rin ako sa kanyang tindang yosi. Napapansin kong palagi siyang kinakantsawan ng mga taong mukhang kilala na siya. Paano naman kasi? Parang hindi nagbibihis si Mang Ernesto dahil sa paulit-ulit na damit niyang nakikita ko tuwing nagtitinda siya. Ayon pa sa iba kong naririnig, ipinag-uusapan na aswang daw si Mang Ernesto. Pinagtatawanan ko lamang sila dahil baka nasasabi lang nila yun dahil mahilig nga ako sa tinda nitong balot. Isang araw, nadaanan kong kinakantsawan ng mga adik si Mang Ernesto habang naglalako ng kanyang paninda. Walang imik ang matanda at binabaliwala ang pambabastos ng mga kalalakihan. Ngunit binalyan ng isa sa kanila ang dalang basket ni Mang Ernesto. Dahilan upang tumilapon ito at maging ang mga laman nito. Nakaramdam ako ng pagkainis at binala kong suwayin ang mga lalaki. Ngunit nagkataong umusad na ang sinasakyan kong jeep. Wala akong nagawa kung di pagmasdan na lamang si Mang Ernestong dinadampot ang kanyang mga paninda at hindi na pinansin pa ang mga adik. Hindi naman ako nakababa dahil nagkataong umuulan din noong mga oras na yun. Pero kilala ko ang isa sa mga lalaking nambastos kay Mang Ernesto, si Rico. At siya pang mismo yung bumalya sa paninda ng kawawang matanda. Nang makauwi ako sa bahay, ikasunod ko lang na dumating yung lalaki na yun. At kinawayan pa ang tropa niyang naghatid sa kanya gamit ang motorsiklo. Kaagad na pumasok si Rico na tila ba parang wala lang nangyari. Kinagabihan, pagkatapos maghapunan, nahiga na ako sa aking kama. Ilang beses ko nang pilit na ipikit ang aking mga mata. Ngunit nakakainis lang na ayaw naman akong dalawin ng antok. Halos mapagod na ako sa kabiling-biling sa kama. Paikot-ikot. Paiba-iba ng pwesto. Binaliktad ko na rin ang aking unan. Ngunit hindi talaga ako dalawin ng antok. Dahil sa inis, bigla akong bumangon at hinayaang walang ilaw na nakasinding at lumapit sa bintana.
Kung hindi ba naman ako tanga, nakalimutan ko palang isara ang bintana. Yun siguro yung dahilan kung bakit hindi ako makatulog. Isasara ko na lamang sana yun. Nang maagaw ang aking pansin ng isang anino na dahan-dahang gumagapang sa katapat na bahay kung saan nakatira si Rico. Nanindig ang aking balahibo nang marinig kong humuni ang nilalang na yun at paunti-unting sumilip sa yerong bubungan. Tingin ko ay gising pa ang mga tao sa katapat na bahay dahil maliwanag pa ang kabuuan nito. Nakakatakot ang itsura ng anino. Nakalaunan ay unti-unti nang lumilinaw sa aking paningin. Nagkakaroon ito ng mahahabang kuko, matutulis na pangil, at mapupulang mga mata. Ang kanyang nakasisindak na itsura ay tila nagbabadya ng matinding bangungot sa aking diwa. Hindi ako makapagsalita nang ilawit niya ang kanyang dila sa butas ng bubong paibaba. Hindi ko alam kung sino ang balak niyang biktimahin. Ngunit batid kong may nais siyang sakalin sa leeg gamit ang kanyang dila. Dahil ilang saglit lang, may babae nang nagtititili na tila ba nakakita ng multo. Kasunod nun ay nagkagulo na ang mga tao sa loob ng bahay na yun. Ako man ay naalarma dahil nakita kong lumundag ang nilalang palayo sa bahay at para itong isang pusang kaygaan ng mga paang bumagsak sa sementadong kalsada at saka nagtago sa likuran ng poste. Ibig kong sumigaw nang makitang ang manipis niyang katawan ay nagawang magkuble. At kahit lumabas pa si Rico, dala ang itak, ay wala na silang naabutan pa. Maliban lamang sa isang pusa na kanina lang ay alam kong isang nakahihindik na nilalang. Walang imik na umatras ako at tahimik na isinarado ang bintana. Hindi na ako nakatulog pa pagkatapos nun. Sa takot na dahil nasaksiyan ko ang ginawa ng aswang, baka ako naman ang mapagdiskitan niya sa susunod. Kinaumagahan, maaga pa lamang ay nagkukumpula na ang mga tsismosa sa kalsada. Kumalat kaagad sa buong barangay namin ang nangyaring kababalaghan kina Rico. Ayon daw kasi sa lalaki, inaswang sila kagabi at alam niya na si Mang Ernesto daw ang may kagagawa nun. Napakunot ang aking noo. Dahil ano na naman ang kinalaman ni Mang Ernesto sa pangyayaring yun? Hindi ko na nagugustuhan ang mga pinagsasabi na Rico. Puro na lang kasi bintang at husga. Gayong wala namang ginagawang masama sa kanya ang tao. Lalo na't nasundan ko na naman siya kinahapunan, na humuhuni ng kagaya sa aswang na parang nang-aasar. At ginagawa niya yun habang nakaharap pa kay Mang Ernesto, na noon ay abala sa pagliligpit ng kanyang mga panindang balot. "Hoy tanda! Anong karapatan mong aswangin ako kagabi, ha?" Mariin niyang wika, ngunit hindi ito sinasagot ni Mang Ernesto. Nabastusan yata si Rico sa inasal ng matanda, kaya maras niya itong hinila at tinulak. Nagtawanan ang mga kasamahan niyang adik nang mapahiga sa simentadong kalsada ang matanda, habang napapaigik sa sakit ng kanyang likod. Doon na ako hindi nakapagpigil pa at nilapitan na si Rico. "Lubayin niyo na si Mang Ernesto. Kitaan niyo na, oh." Galit kong turan sa kanila. Ngumisi si Rico at pinagmasdan ako mula ulo hanggang paa. "Aba, to the rescue ang kapitbahay kong payatot, ah." Sabi pa ni Rico, na sinabayan naman
ng hagalpakang tawa ng kanyang mga kasamahan. Sabi pa ni Rico, hindi na raw niya ako papatulan dahil hanging paalang, lilipa rin na raw ako. Paano pa raw kaya kung suntok ang aabutin ko? Gigil na tinapik ko ang kanyang kamay at saka ko nilapitan si Mang Ernesto. Ako na ang humingi ng pasensya sa ginawa ni Rico. Manong, pasensya na po kayo sa ginawa ng kapitbahay ko ha. Ilang beses ko na kasing nakikita ang binabastos ka niyan eh. Sambit ko na ikinayo ko ng ulo ng matanda. Wala lang naman sa akin ang ginawa niya. Hindi ko naman siya pinapansin iyo. Sambit ni Mang Ernesto. Mas lalo tuloy akong nainis kay Rico dahil sa ginawa niya. Anong karapatan niyang pakialaman ng taong wala namang ginagawang masama sa kanya? Sambit ko sa aking sarili. Papayat-payat lang ako. Pero kaya ko naman sigurong bugbugin ang lalaking yun kung gustuin ko. Napansin ni Mang Ernesto ang pagkuyom ko ng kamao at pagtagis ng bagang. Kung kaya't hinawakan niya ako sa braso at nginitian. Hayaan mo na siya, iyo. Kakarmahin din ng lalaking yan. Kalmado niyang wika na nagpalusaw din naman kagad sa aking inis. Nang sumunod na araw, nagulat na lang ako sa kumalat na balita. Isinugod sa ospital si Rico dahil sa natamong napakaraming kalmot at kagat sa kanyang muka. Ayon sa mga nakakita, aswang raw ang may kagagawan ng pangyayaring yun kay Rico. Dahil kapag tinatanong ang lalaki, ay bigla na lang itong papalaho ng iyak. Saka ituturo si Mang Ernesto na siya daw ang aswang na nanakit sa kanya. Ayoko pa rin maniwala. Dahil sa tingin ko hindi kaya ni Mang Ernesto ang manakit ng kapwa. Ganun pa man, nasabi ko sa sarili ko na nararapat lang kay Rico ang magkaganon dahil masama ang ugali niya. Natuwa ako dahil wala nang mga adik ang pinapakilaman si Mang Ernesto sa tuwing nagtitinda siya sa gabi. Wala nang nagtatangkang lumapit sa kanya, maliban lang sa akin. Ngunit sa kabila ng balitang nangyaring yun, palagi pa rin dumaraan sa pwesto ni Mang Ernesto ang 3 pang kasamahang adik ni Rico. At palagi silang humuhuni ng kagaya sa aswang na parang ginagaya ito at iniinsulto si Mang Ernesto. Pero hindi sila lumalapit. Talagang nakakawalang respeto lang ang ginagawa nila na binabastos ang matanda kahit wala namang ginagawa at naghahanap buhay lang si Mang Ernesto. Kagaya ngayon, nasundan ko sila na tila parang mga siraulo habang pinag-uusapan ng kawawang matanda. Sa pagkakataong yun, nagtago ako at nagmasid at pinapanood lamang sila kung anong ginagawa nila sa matanda. Mahigpit kong hawak ang cellphone sa aking mga kamay dahil pag may makita akong manakit sa kanila, agad kong isusumbong sa pulis. Nasundan ko na sila kanina pa habang naghihitit ng mga pinagbabawal na gamot. At ngayon nga, pinagdiskitehan na naman ang kawawang matanda. Habang nagmamanman ako, naririnig ko ang pinagsasabi nila. Ilabas mo na ang pagkatao mong aswang, Mang Ernesto! Huwag kang magpapanggap! Sabihin mo, tik 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 tik. Asar sa kanya ni Carding, sabay halakakan pa ng kasama nito. Tansya ko ay nasa 4 katao sila. At kung hindi pa na-ospital sa Rico, 5 silang magkakasama ron. Iwanan nyo na ako. Kung pwede ba? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Pakiusap ng matanda na ikinatagis ng bagang ko. Batid kong natatakot ng matanda. Ngunit wala siyang magawa dahil mag-isa lamang siya
samantalang 4 na lalaki ang balak makipagbuno sa kanya. Naupo na lamang ang matanda sa gutter sa madilim na bahagi ng kalsadang yun at tinakpan ang kanyang mga tenga habang patuloy sa pang-aasar sa kanya ang 4 na lalaki. Ilang saglit lang, nakarinig ako ng pagpagaspas mula sa ere at saka humuni ng kagaya ng pinagtatawanan ni Carding kanina pa. Huni ng tik-tik. Otomatikong nahinto sa kakatawa ang mga kalalakihan at sabay na napatingala sa ere. Ganun na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ang isang nilalang na bumaba mula sa paglipad at kay bagsik na mga matang nakatingin kina Carding. Sumingasing ito na parang isang mabangis na hayop at sinakmal kaagad si Carding sa leeg at saka inangat ang mga paa nito sa lupa. Nagkakakawag si Carding at pinagtulungan pang hilahin ng mga kasama nito. Subalit napakalakas ng aswang. Wala silang magawa. Kay bilis ng mga pangyayari at dahil napasinghap ako, inabitawan ko ang hawak kong cellphone. Kasunod nun ay nakita kong ibinaon ng nilalang ang kanyang koko sa dibdib ni Carding, dahilan upang sumirit ang masagana nitong dugo. Tumirik ang mga mata ni Carding at hindi na nakapagsalita pa. Hanggang sa tuluyan ng mabutas ang kanyang dibdib. Inilabas ng aswang ang laman loob mula sa katawan ni Carding. Nagsitakbuhan ang mga kasama ni Carding nang makita ang ginawang paglantak ng aswang sa laman loob ni Carding. Ngunit kaagad namang napaatras din ang mga ito at napahinto nang may sumalubong din sa kanila na isa pang nilalang na kanina pa ay nagtatago sa dilim. Kinilabutan ako at umasang isang bangungot lang ang lahat ng aking nakikita. Kung kaya't pumikit ako, baka sakaling namamalikmata lamang ako. Ngunit pagdilat ko, ganun pa rin ang aking nakikita. Nagkalat ang kanilang dugo sa sementadong kalsada habang nakahandusay sa sahig ang wala ng buhay na katawan ng 4 na lalaki. Sa isang kisap mata, nagulat ako nang makita kong kinausap ng aswang si Mang Ernesto nang bigla itong sumulpot. Pinakaayaw ko sa lahat ay ang binabastos ka, aking kapatid. Kaya nararapat lang silang gantihan sa kanilang ginagawang pambabastos sa iyo. Sabi nung nilalang, nakaagad naman nagbago ng anyo at ikinagulat ko nang makitang kahawig din ito ni Mang Ernesto. Hindi mo dapat ako inaalala, kambal. Dahil ayos lang naman ako. Kaya kong protekta ng sarili ko. Sagot naman ni Mang Ernesto. Sabay tango naman ng mga nilalang. At kasabay nun ay biglang nawala ang mga ito. Nang muli kong silipin ang pinangyarihan ng krimen, si Mang Ernesto na lamang ang naroroon habang nakahandusay naman sa daan ang grupo ni Carding. Katakatakang namatay sila. Ngunit ni isang dugo o sugat ang nakita. Wala kang mababakas. Paano nawala sa isang iglap ang kanilang krimeng ginawa? Si Mang Ernesto ay tumayo at hinarap ang mga bangkay. Hindi ko sinasadyang kitlin ang inyong buhay. Ngunit ginalit niyo ang aking pamilya. Totoo nga ako isang aswang, ngunit noon yun. Ngayon may mga aswang pa din nakahandang magtanggol sa akin. Oras na ako'y kantiin ninyo. Sabi pa ni Mang Ernesto.
na natiling tikom ang aking bibig sa aking nasaksihan ng isang hindi kapanipaniwalang pangyayari. Lalo na't ayon sa nag-imbestigang pulis, ina-overdose raw ang 4 sa pinagbabawal na gamot kung kaya't nalaso ng mga to. Dahilan ng maaga nilang kamatayan. Sa aking isipan, alam ko ang tunay na nangyari. Mahirap makalaban ang isang taong gumaganti, ngunit mas mahirap kalabanin ang ganti ng aswang. Napakaiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel, maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin, napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Shoutout ko lamang po ang grupo ni Jerome Hillastro na nakikinig sa sitio Puro Topol Weste, kay Kapitan Lito Tormon, Kagawad Pesoy Marcon Jr. at Kagawad RD Huyo ng Barangay Topol Weste, from Kagawad Rex Totong Bisite. Shoutout po sa inyo, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay I'm a Player 541. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, din po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout sa mga taga Muntinlupa po dyan, kay Boss Rolly, kay Boss Alan, kay Boss Ramil, kay SG Pampelo, Gomez, Reyes, at sa Cuerdo family from Albay. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Happy listening to Villanes family, especially kay Lisa, Eric, Vani, Eddie, at kay Tandang Elena Villanes ng Bacolod from Boss Evans. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera, boss. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Beshin 6045. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Elena Ravina Villanes. Happy 90th birthday po
More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Ma'am Elena. Shoutout din po kay Ma'am Jacqueline Espino. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Marlon Perez. Tito Boy, salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano, dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Shoutout din po sa tropang One Battle. Mula po kay Boss Ryan Valenzuela. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Biloy Sevilla. Kay Boss Raul Manderegma. Kay Boss Rundi Espiritu. Boss Oliver Sotel. Boss Nonoy Panesan. Boss June Lloyd de Los Angeles. Boss Stephen Sevilla. Boss CJ Kalikot. Kay Boss Reynante Escuña. Kay Boss Sam Tayas. Kay Boss Doc Cesar Eusebio. Shoutout po sa inyo dyan po sa may Blooming Treat, Dimasalang. Maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Ryan Valenzuela, shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po. Kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family, dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria at kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po.
Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Pigs, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Pigs. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tihano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Soul, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 66, shoutout po. Boss John Reina Zacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po din yung ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.